program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Maray na pagkalda mga tugang. Maray na. And syempre maray na daw sa nakatutok sa tuyong programang Fight Sana. Ang sindong likod si Rosario Misoso, kaibahan dai mga kaiba si Cap Arles Hanaban. Lunes na naman po, petsa 7 sa bulan ni Hulyo. Siyempre, ibahan niyo po ako sa pagtalakay kan mga napapanahon na issue sa Laog at Luwas, kan probinsya kan Sorsogon, Cap Arles Hanaban, pagaling ka. Okay? And sabi nga, basta may mga kahilangan, number 1 dyan na makabulong ang pangadji. And sa ngunyan mga tugang, dakol kitang itatalakay ng mga issue, mga isyong napapanahon. And syempre sa programang ini, Fight Sana. Sabi ko nga ni maski dahil po ang sa tuyong likod si Cap Arles Hanaban, sabi nga tuloy ang sa tuyong programa ngunyan na Lunes. And syempre, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahalagang Pilipino Star ngayon, ang naunang periodiko sa Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, lugar sa Taal na ibinaon sa Bungeros, tukoy na ayon sa DOJ. Pangulong Marcos, 20 pesos per kilong ng bigas nationwide, malapit na. Makati Subway Project abot tanaw na. China gumagamit ng Russian info warfare versus Pinas. Ito na naman tayo. At 15 hanggang 20 bagyo papasok sa PAR. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Taal, lugar sa Taal na ibinaon sa Bungeros, tukoy na ayon sa DOJ. Tukoy na umano ng Department of Justice ang lugar sa Taal Lake kung saan ibinaon ang mga nawawalang sa Bungero. Sa panayam kay Justice Secretary Crispin Remulla, may lead at mga saksi na makapagtuturo umano sa eksaktong lugar ng sisirin upang mahanap ang bangkay ng mga nawawalang sa Bungero. Ayon kay Remulla, meron na rin silang mga impormasyong hinggil sa planong pagsasagawa ng diving operation. Gayon man aniya, aminado naman ang kalihim na hindi ito biro sapagkat ani ay nasa 200 square kilometers ang lawak ng Taal Lake kung saan hinihinalang inilibing ang mga biktimang sa Bungero. Matatandaan na isiniwalat ni alias Totoy o Julie Dondon patidongan ang aligasyong na nailibing na umano ang mga ito sa bahagi ng Taal Lake. Determinado naman ang DOJ na malaman ang katotohanan hinggil sa pagkawala at paghahanap sa bangkay ng mga sabungero kung ito man ay totoo. Samantala, ibinabahagi naman ni Remulla na ang planong pagsasagawa ng diving operation ay hindi pa umano maisa sa katuparan. Aniya, ito'y dahil sa lagay ng panahon kaya't naantala ang operasyon na pagsisid na siyang kanilang pinaplano upang mahanap ang bangkay ng mga nawawalang sa Bungero. Sa kabila nito, tiniyak ni Remulla na ang lahat
upang maresolba lamang ang kaso ng mga missing sabongeros. Isa na rito ang pakikipag-ugnayan sa bansang Japan dahil sa sistema ng diving operation ang kinakailangang isagawa. Sa iba pang balitang pambansa, Pangulong Marcos, 20 pesos kilo ng bigas nationwide malapit na. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko na mananatili ang 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ng gobyerno. Ayon kay Marcos, ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay hindi pansamantalang hakbang at malapit ng maranasan ng mas maraming pampublikong pamilihan sa buong bansa. Sinabi ni Marcos ng programa na inilunsad sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Outlets para sa mga mahihinang sektor ay bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na magbigay ng abot-kayang pagkain at palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. ₱20 rice is here to stay. It is achievable. It is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market, sabi pa ni Marcos. Ang inisyatiba na tinatawag na Benting Bigas Meron Na or BBM ay isa sa mga pangako ng kampanya ni Marcos. Ang 20 pesos per kilo ng bigas ay kasalukuyang pinagkakaloob sa mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, indigent family at minimum wage earners na may 1 milyong target na benepisyaryo sa katapusan ng taon. Makati Subway Project, abot tanaw na. Inaasahang makokontrol ng lungsod ng Makati. Ang Makati Subway Project kapag napagtibay ng Singapore International Arbitration Center ang kasunduang magwawakas sa legal na usapin sa pagitan ng LGU at dating private partner nito. Ayon kay dating Makati Mayor Abby Binay Campos, inaasahan niyang mananalo ang lungsod sa nagaganap na arbitration case sa SIAC para lubos na makamit ng Makati City ang pagmamay-ari ng Makati City Subway Incorporated. Ito'y matapos bayaran ng syudad ang private partner nito na Philippine Infra Development Holdings Incorporated ng $160 million bilang kapalit sa mga naunang ginastos ng kumpanya sa hindi natuloy na subway project. Nakabatay ang halaga sa audit ng kilalang international auditor firm na PricewaterhouseCoopers. Bilang kapalit, mapapasakamay ng Makati City ang $1.6 billion halaga ng mga ari-arian ng joint venture company, kabilang na ang mga lupain, feasibility studies at maging detailed engineering plans ng subway project. Nilulutas sa arbitration ang ilang taong pagtatalong legal sa pagitan ng pamahalaan ng lungsod at infra development matapos mabitin at hindi matuloy ang subway project. Magbibigay dan ito sa lungsod na isulong ang subway project na mag-isa o kasama ang bagong kasosyo. Ang naturang proyekto ay orihinal na inilunsad noong 2019 bilang isang Public-Private Partnership or PPP project ng Makati City at Philippine Infra Development Holdings Incorporated. Maaalalang nahirapan ang subway project dahil sa COVID-19 at sa desisyon ng Korte Suprema noong 2021 na naglipat ng mahalagang barangay sa Taguig City na nagbunsod ng $1.7 billion claim ng infra development laban sa Makati LGU. Kinontra naman ito ng Makati bilang hindi inaasahan o isang force majeure na pangyayari. Ayon sa dating alkalde, maaari namang ituloy ang bagong administrasyon ng Makati ang pakikipaglaban sa kaso, ngunit mayroon ding peligro o risk na matalo ang syudad at magdulot ng $1.7 bilyong pagkalugi ang LGU.
China gumagamit ng Russian info warfare versus Pinas. Katulad ng information warfare ng Russia sa Europa, sinabi ni Lithuania na nagpapakalat din ng maling impormasyon ang China laban sa Pilipinas pagdating sa isyu ng West Philippine Sea. Nag-alok ng tulong ang Lithuania sa Pilipinas sa pamamagitan ng Lithuanian Defense Minister Dovile Sakhalin sa pagharap sa tumataas na banta sa cyber at disinformation sa West Philippine Sea. Nagbabala si Sakhalin na ang mga taktika na ginamit pabor sa Beijing ay nagpapakita ng kaparehong information warfare ng Russia. Ikinumpara rin ni Sakhalin ang kinakaharap ng Lithuania ang mga hybrid threat mula sa Russia sa sitwasyon ng Pilipinas laban sa China. Pinuri ni Sakhalin ang ginagawa ng Pilipinas na transparent sa paglaban sa mga baluktot na salaysay ng China. Paulit-ulit na nagpalitan ng sisi ang Pilipinas at China sa mga insidente ng agresyon sa South China Sea upang kontrahin ang mga salaysay ng China. Ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya na naatasang magpatrol sa dagat ay naglalathala ng mga larawan at video kaugnay sa mga panggigipit na ginagawa ng China. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 15 hanggang 20 bagyo papasok sa PAR. Inaasang 15 hanggang 20 bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility or PAR sa ikalawang bahagi ng 2025. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA, ang nasabing bilang ay saklaw ng taunang average na 19 to 20 tropical cyclone na makakaapekto sa bansa kada taon. Nasa 8 hanggang 9 bagyo naman ang tipikal na nagla-landfall o tumatama sa bansa. Sinabi ng Weather Bureau na mas mabuti na ang maghanda ng maaga sa mga papasok na bagyo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay karaniwan ang dinadalaw ng average na 19 to 20 bagyo kada taon dahilan nasa Pacific Ring of Fire ito na sinasalanta ng mga kalamidad na bukod sa bagyo ay lindol. Samantala, iniulat din ng PAGASA na dakong alas 3 ng hapon ang sentro ng bagyong Bising o Danas ay namataan sa layong 335 km west-northwest ng Itbayat, Batanes. Ang bagyo ay may maximum wind na 130 km per hour at bilis na 160 km per hour na tumatahak sa direksyon ng Hilagang Silangan sa bilis na 15 km. Nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at thunderstorm. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalis ang ilang paalaala. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services,
services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent, youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Meron nagbabalik kita sa tuyong programang Fight sa Nang Munyanal daw na ini mga tugang. Nagusdag sila sa pagtalaki ka ng mga napapanood na isyu. Sabi ko po mga tugang, Lunes na naman. Maghirilingan kita. Happy watching kay Ma'am Charito Escudero all the way from USA. Happy watching man po kay Ma'am Judith Pontelar Aviles. Si Ma'am Carmen Villosa. Diyan pa po sa USA. Australia. Australia pala ito si Ma'am Carmen, ang may-ari ng Angel Resort located at Benavista, Gubat, Sorsogon. Sa mga nais mga tugang na may ads and sindong mga establishments, very affordable, magdidilang po sa Bicol TV Sorsogon. Para sa nakikita ninyo sa aking left side ang mga ads na nakikita ninyo. Diyan lalabas ang inyong mga establishments once na nagpa-ads kayo dito sa Bicol TV Sorsogon at a very affordable very affordable na presyo. Mga tugang mautabo-tawan ning atensyon. Nagkapira mga issue digdi sa tuya, kan nakalihis na aldaw, naging viral ito na issue dyan sa sa Barangay Bibingkahan. Itong pinost kang nakuhaan kang saro na residente kan Bibingkahan. Yan po ipahiling ta mga tugang ang nag-viral na video. Hilingaw nun ta po ang gurang hawak kapot-kapot kan duwang security guard na yaon po. Ayan. Base sa nakuatang impormasyon, ini daw nagurang hinali ini na tinarangkas ini na kudal na yaon dyan sa sarot na properties. Ayan, makikita ata na kung saan pinagtarabangan ini nagurang. Ayan.
San security guard mahiling ta po kinakaladkad ini na kapot ang duwang kamot ang braso sa likod pagkakaladkad ini. Yaw, nakon isipon ta po mga tugang, sana pero na lang po ang kusog ka ini ni nanay. Nganing aragon ka iyan, kalad ka dun pa. Nganing kalad ka dun pa ini. Kapot-kapot sa likodan. Sabihin ta po na ini ang nagraot kan mga kankudal dyan. Ini na may kinaag na kudal dyan sa area na yan. Tinarangkas kayo ni nanay. Ano man po kumbaga sa paghali ka ini na kudal, masasabi ta daw na may nakulugan ini na gurang pagtanggal kaya na kudal. Nasabi ta nga ni kudal man lang ini na pighali para bako man ini rason o dakulaon na rason na arugon ka iyan ayan na si nanay. Kalad ka dun ini nin pagtabangan kanduwang security guard na kung isipon maski gani may kaput ini na tubo, maski huruhampason ka sa totoo lang po pero man lang ang kusog ni nanay makahampas ini saro duwa na dili man dapat arog ka ini ang pagtratar kan gurang na yan, ha? Tasabi ta nga ni dahil naman po ini makaato maski anong gibuhon ta. Dahil naman po ini makaato sa duwa na gwardya. Pero naman lang po ang kusog ka ini para arugon ta ka ini na halos ayan may lingon po baga kinakaladkad na ini si nanay, pinagtabangan ni kanduwang gwardya na pugulan. Okay, granting na pupugulan ni si nanay. Pero arog kayan hihila mo, kapot-kapot mo ang duwang braso sa likodan. Saka kung magkabararian baga ini. Hamaka kaya nag-agrangay na iyan, ha? Nag-agrangay na iyan, nagurang na nagsisiyak na makulog. Yan, kapot-kapot na kayo ng braso, asin may kapotin na tubo. Natural mga kapotin kan tubo na talagang bimbigin nyo ba naman iyan? So, arog kayo ni mga tugang sabi nga ni Ma'am Charito Escudero, grabe naman yan ng mga security guard, dapat kasuhan yan. Saka elderly abuse yan, abuse of authority yan. Ha? And kung hilingon ta, pero naman lang po ang manasa 500 meters naman lang ang distansya kaan pasiring dyan sa barangay hall o baaday na ngani. Natataday na lang ini, ha? Inal sa sinanay, pinugulan na lang ko ta ini, ang mga kamot, it doesn't mean na bingbingon mo ini, patalikod, ha? Ikag mo, garo, sa malala pa sa kriminal, ha? Malala pa sa kriminal ang dating ka ini, ni nanay. Nabingbingon nindo sa likod. Ayan. Kamo pa mismo nasabi nga ni tagapagpatubad man kang kapayapaan bilang security guard. Kaya nga ni security is secure, ha? To secure. Yan kapot-kapot ni nanay ang balikat niya. Nag-inda ini kay makulog. Tapos kayan ang mangyayari. Makahirak baga mga tugang. Samantalang haraniho na nga ni sabi ko, haraniho na lamang ini dyan sa barangay hall. Natataday na lang ini inaralsa. Kaya nga itong sarot na babae nangunapi na sa, kung ano niya man ini, kung apo or aki. Ikaw ba naman lintian, arog kayan maghiling mo ang ina mo? Kung daig ka daw uragan, ha? Diba?
sa araw kaya na sitwasyon, talagang masasabi ta na bako ining maray. Basi di ang connection di. Yan. Okay. So, dagdag pa po ni Ma'am Charito, sabi niya, hain na yan ng mga politiko dyan na ang pangako mata ang sa tao. Mga human rights group dyan, kaipuhan tabi ang tabang niyo sa sitwasyon na ini. Kasi po, bako ini talagang maray paghilingon. Hain ang mga barangay officials. And at this time, naghahalat kita ning kasimbagan ka ini. Kasimbagan ka ini sa barangay. Yaon po pinahiling so lastro. So gurang yan Yan. So, kung nakahiling man po ang mga kamag-anak ni nanay, pwede po magpadala ka mo digdi ning persona or kamo mismo nanay, nga ning makuhaan ta po ning kompletong pahayag anong nangyari kahapon dyan. Bukas po sa tuyang istasyon para sa bagay nini sa mga imbelgado sa nangyari dyan na insidente. Sabi ko nga ni po bako ining maray na pangyayari dyan. May pigsasabi na ini daw kuno na properties na ini kay nanay ini. Pero ito man daw na nagkudal, pinakudalan ini ta sa iya daw. Kang pikahanapan ning dokumento, day man daw ning maipahiling. Day man daw ning maipahiling na dokumento ang nagkakalamar na tagsadiri ka ino. So, kaya po sa patas na pamamahayag, welcome po ang both parties na magtao kamo ning pahayag digdi po sa satuyang istasyon. Kaya tabi man dahil na po ko ta uminabot sa araw ka ini na pangyayari. Ang isipon ta lang po digdi imagine nun ta, pira na lang ang kusog ka ito ni nanay. Pira na lang ang kusog kang gurang na ito para aragon ka ito, bingbingon nindo. Darakulaon na security guard. Ang rason nindo paano ngayon may kapot na tubo. Pustahan kita kaan, perang baod kaan sa indo, hindi pa yan masyado matalab. Unless na talagan may patarom ini. Kung isipon ta, pero man lang ito na tubo na kapot ninda. Isipon na lang mga tugang, may magurang man kita. May magurang man po kita na dapat isipon ta. Kung sa parte ta, arugon ka ini ang magurang ta. Ano daw po sa pamati nindo? Bilang aki, arugon ka ini ang magurang nindo. Mapagalon po pag-isipon na araw kayo ning pangyayari. Mapagalon po sa parte kansaro na aki na araw kayo ning gibuhon sa magurang niya. Sa hampangan
kan pigsasabi ta na iyon ako ta an matao nin proteksyon sa tuya. Iyon ako ta an matao nin proteksyon, tapos sa araw kay ni iyo pa an nasa parantanin pagpakulog sa tuya. Kaya dapat ini maitama ini calling the attention of Barangay Captain Haner dyan sa Bibingkahan na nga ipo kita nin pahayag sa bagay nini. Sabi pa po ni Ma'am Charito Escudero, mga grupo San Gabriela kaipuhan nindo aksyonan ini. Sa intab iyan na lugar, ang mayor dyan dapat ma-involve dyan. Di niya dapat lalampasan. Ini takon makalampas yan, mangyayari girara yan dahil dahil consequence na nakita ang tao. Dito po ini ma'am nangyari sa Barangay Bibingkahan. Dito po yan nangyari sa Barangay Bibingkahan sa katapat mismo kan Barangay Hall. Sa tapat mismo ni kan Barangay Hall nangyari. Sabi po ni Eliser Naveram, na hiling ko tabi sa video. Ano daw tabi kon mahagadan tanin updated record kandaga dyan. Tanganing maaraman kung sisay talaga antag sa diri. Gari tabang ta naman kinanay sa gudso mga so nagakudal. Yung ani po ano, basta kasi dahil man po maper sa sinanay ning arog ka ito kung dahil siyang pinangahawakan na dokumento. Sa parte man po ka nagkudal, simplihon man lang kuta kung talaga may dokumento ka mo na nagpapatunay na sa indo yan, outright kuta pinahiling na nindo ini nganing dahil na uminabot sa arog ka ini na sitwasyon. Sabi nga ni po ni Ma'am Charito, kung magurang ko yan, gira yan. Sisiguruhon ko na mapiperson sinda for elderly abuse, no bail. Mapipreso sinda for elderly abuse, no bail. Sabi man po ni naghapot po si Ma'am Charito, Sisay Taba and Mayor dyan, si Mayor Esther Amad po ang re-elected mayor for the third time. Happy watching man po kay dating Santa Magdalena Vice Mayor Ramon Espela at si Ma'am Bebot Hilianoras naghihiling man po. So ini po mga tugang ang pigsasabi tanong na sinabi ni Sir Eliser Navera na mahagaran ki update record san titulo. Kung kansisay talaga yan nakapangaran or sisay talaga an right owner kandaga na yan. Di tapos nakutaan urulay. Dahil nakuta nag-abot sa araw kain na sitwasyon. Nasabi ta maanohon. Kumbaga dahil ta nakuta ini dahil na ini nangyari pa. So one of this day mga tugang aaraman ta po kung an update kayo ni kung manungod sa pangyayari dyan ano. Sabi ko nga ni po ano, welcome po mga tugang so pamilya pamilya ni nanay na magtaon pa sa tuya. As in welcome man ang nagkaklamar na pagsadiri niya daa ini na daga kaya in ko dala niya. So arog lang po kayan. Isipon mo mga tugang, ini sarap man lang na sa tuyang obserbasyon ano. Ang dakol na dyan, kadakol na digdi sa Pilipinas. Ang pigiyan kang garadanan,
manungod sa duta, ang aragawan sa duta. Ha? Mga insidente, mga pangyayari, tirigbasan, baradilan, na ang rason, daga. Pero ang hapot, madarata daw ini sa pagkagadanta. Bako, pag nagadan daw kita, mabibit-bita ini kung saan man kita mapaduman. Day man tabi. Kaya nga ni ini na nangyayari dyan, dapat isaalang-alang ta. Isaalang-alang ta na parehas naghahanap ng rason. Parehas naghahanap ng rason, or sabi nga ni, kung may titulo, ang kada saro dapat kuta na naipaluwas bakong nangyari ito. Inuulit ko, ano man po ang epekto kay itong mga kahoy na kinudal-kudal. Gusto sabihin, malumay lang ang pagkakudal. Kinaya nga ni nanay na tangkason. Asin, bago kita nagkudal, kuta na, pinaaram ta sa barangay, naarog kayo niyo sa kuya yan. May nagkaklamar man dyan. Maghirilingan lugod kita sa barangay, nga ning maaraman ta. Tamaski sa parte man ni nanay, may kapot siya na katibayan, sabiyon ta po. Igwa siya ng kapot na katibayan, na sa iya ito. So sa ibong man na parte, igwa man ini ning kapot man na katibayan na sa iya ito. O di pagruron ng kuta na sa barangay, bako nang nag-abot sa arog kay ito na sitwasyon. Na kinaladkad si nanay, biniringbing. Daita po maaraman, daita makuha ang rason kang mga security guard sa aktwasyon ninda na ito. Ha? A piece of land ang pinag-iriwalan. Pagtanggal man lang sana kang pagtanggal man lang kang kudal. Dapat pa daw umabot sa araw kay ito na sitwasyon. Dahil naman ko ta dapat. Ha? Happy batching man po kay Mr. Jose de Sonia, si Toots. Dagdag pa po ni Ma'am Charito Escudero, Ma'am Amor, aksyonan mo man tabi yan na pang-aabuso ka iyan na mga security guard na yan para dai natularan san iba. So please lang pakisabi ang address san Human Rights Commission dyan sa Tuya, tabasi makaabot ini sa na nangyari sa inda. Happy watching man po kay Kagawad Roland Ariola kan Barangay Pangpang. Hapo tabi ni Ma'am Charito, nano tabi ang telephone number sa opisina ni Mayor Amor. Dahil ko tabi aramang, pasensya na po. Pero basi mabasa ninda ini, maitaw po sa indo ang number. Okay? So, di ba? Arog na lang kuta ka ito. Halimbawa, hinali ni nanay. Pinabayaan na lang kuta. Total, kaya man ito ibalik tulis na kudal kung kaipuhan. Ha? Ang pinakamarikuta na pigibo, nagkortesiya na lang kita sa barangay. Both parties. Both parties na lang kuta para at least dahil na po nag-abot kayo ni, dahil na nag-abot sa araw kayo ni na sitwasyon. Ha? Dahil na nag-abot sa araw kayo ni na makamarumundo na pangyayari, dahil na kaya may tago ngunyan ang mga pangyayari because of social media. Maski sabihon pa may threat ang gurang, ha? May threat sa duwa na security guard. Ang pag-iisip ta, Diyos mio, gurang ito. Ha? Kita ng mga security guard na nagpapasipay, dumandara-kulaon kita. Nakita ta may tubo si nanay.
Natatanag kapot ning tubo, nakulugan na. Nakulugan na baga. Or maski payaon si nanay, may kapot siya na tubo, binihaan na lang kuta. Ang marikan, inapod nindo ang barangay opisyal, inapod si nanay duman, nagduman ang tagsadiri kandaga, duman kuta na resolbar ang problema. Naresolbar na kuta duman ang problema. Madali umalamaga. Siyempre, nagsulak ang dugo kay ito ni nanay sa tanahiling niya. Napigsabi niya, daga niya ito natatang may bakod na. Oh. Sa sobrang dagit man siguro kan gurang, tinaranggal niya so kudal. Ang pighapot ang ngani. Pinabayaan na lang ko ta si nanay, kay puwan patulan ta pa ini. Ha? Natata kaipuhan, umabot sa punto na kalad ka dun si nanay. Dahilan lang san ko dalan ni Raot. Yung nga ni ito ang hapot niya to. Para kaiyan na kudal na ni Raot, uminabot sa arog kay ito na sitwasyon. Kahapon po nagpasiring digdi, dahil talang po inabutan ta nagpakopya digdi sa computer shop niya mo an aki garo ito. Aki ito Harold na nagpasiring digdi. Iba man ito. Okay. So, ini ang hahanap tangon yan na sitwasyon na dapat matawan ta ini kay araw kaya na aksyon. Biruin mo, dahil nga ng 500 meters going to to Barangay Hall. Reaction po ni Jose Disonia, nakita ko po ang video, kawawa po ang matanda, kadarag ko po sa nagpupugol sa matanda po mga warasin puso. Siguro warasin mga magurang ito na mga security guard. Kawawa talaga si nanay, wara man kalaban-laban. Dahil man po pwede thoughts na wara ini magurang. Ano ini mga putok sa buho. Puro iyan may magurang. Pero ang pigsasabi tangani, dapat kuta na pinaagi sa maray na sitwasyon. Bako sa agresibo na aksyon. Kung may napakulugan si nanay, kung may nagdurugo kuta duman, yes, dahil ako makomentar sa indo, security guard, kung anong gibuhon nindo kay nanay. Pero, a piece of wood, ginabot ng mga kudal, ano man ka ito, ang dakula na issue. Pabayahin lang si nanay garabuta, paghalin na, naibutang gihapon niyo, that's all. Bako itong pagkahiling nindo, persahon nindo si nanay na araw ka ito, bingbingaw nindo, garuso kriminal na ipakag nindo ang duwang braso niya sa likudan. Kung siguro kung may pangpusas ka mo, pinusasan na niyo ito. Ha? Kung may pangpusas ka mo ka ito, pinusasan na niyo. Araw ko ta kay ito ang ginibuta. Pinabayaan ta si nanay ta sa sobrang sulak ng dugo niya,
malibong pa, naglalagablab pampamati kay ito. Kumbaga hinarali itong mga kudal, okay lang yan. Bayan, tarang ko tao. Pagkatapos tapos ka na nanay, duman na kita sa barangay mag-irestoryahan. Arog na lang ko ta kayan. Pero may ko po pigsasabi, ha? Lalo na duman sa arog kayo ng sitwasyon. Diyos ko, daita po madadara kung anuman kitangunyan. Igwa dyan, nagkakagaradan, pigpupuno ning alahas. Ansa indang mahal sa buhay, kakaag sa kabaong, kung todo alahas pa, anhapot. Sain man yan napaduman, yan man lang gihapon sa lubungan niya. Pero, paghalikan kaluluwa sa lawas, para iyan dara. Kaya nga baga, igwa kita ang pigisabi na from dust to dust. Kaya wala man kitang madadara sa kinabaan, mas kinanong gibuhon ta. Never kita magkakaigwa ning dadarahon, mas kinano pa man. Ni maski magtipon kita ning pirang ektarya na daga sa kinabaan, pag nagadan kita, walat man giraray yan. Di taita iyan madadara. Kaya please, sana po matawan ta ini ning agarang aksyon na nangyari. Again, nanangapunan po ako sa pamilya ni nanay na magpaabot lang po kamo ng komunikasyon sa muya, nganing personal kitang makadyan, ma-interview ko ta kamo, and duman man po sa nagkaklamar na pagsadiri, dahil ko po kukundinar ang mga security guard, sabi nga ni, trabaho lang ninda ini. Kay puhan ko man po, makuhaan kamo ng pahayag kung gusto nindo sa patas na pamahayag kan Bicol TV Sorsogon. Sa girare po, inabot na kita kan oras kan pamaaram sa ito yung programa, ang Fight Sana. Get well soon, Kap Arles Hanaban, baad sa Miyerkules, makasabay na po siya sa ito yung programang Fight Sana. Sa karan kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod, si Rosario Mistoso, para sa programang Fight Sana.